Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ng pagpapakita ng ating mahal na ina doon sa Lourdes, France. Pinagdiriwang din natin ang araw para sa mga kapatid nating may sakit. Aminin natin, lahat tayo ay may sakit. May sakit ang iba sa atin sa kanilang pangangatawan. Maaaring ang iba may sakit sa kanilang bulsa. Maaaring may sakit ng iyong kaisipan. Palagi kang natatakot, palagi kang nag-aalala. Maaaring may sakit na ang iyong pagsasamang mag-asawa. Ano man ang sakit mo, kapatid, alay mo sa Diyos. Maniwala ka, magtiwala ka. Meron tayong isang mahal na ina, si Maria, na walang ibang ninanais kung hindi tayo'y gumaling at bumuti. Pero magandang tanong ito, ano ang gagawin mo kung gagaling ka? Ano ang gagawin mo pag lumakas ka? Ano ang gagawin mo pag nagkapera ka? Anong gagawin mo kapag sumaya ka? Anong gagawin mo pag wala na kayong problemang mag-asawa? Kapatid, kung pagkakalob ng Diyos sa iyo ang grasya, pero kung kakalimutan mo siya, malaking problema. Niloloko mo lang ang Diyos. Niloloko mo lang ang sarili mo. Naway sa araw na ito, tandaan natin at alalahanin ang dahilan bakit tayo nabubuhay. Nakasulat yan sa ating katisismo. The meaning of our life is to know, to love, to serve God, and to be happy with God in the next life. Kung hindi mo inaalam ang Diyos, kung hindi mo binamahal ang Diyos, kung hindi mo pinaglilingkuran ng Diyos, kapatid, makasarili ka. Kapatid, nagkakasala ka. At ang kasalanan ang isang dahilan. Bakit nahihirapan ka? Bakit ikaw ay may sakit? Dahil ang kasalanan na naglalayo sa atin sa Diyos. Dahil tanging ang Diyos lang ang ating buhay, ang ating lakas. Aminin natin sa banal na misang ito, pagkakataon na kung saan nakalimutan natin ang Diyos. Masyado tayong nakatingin sa ating mga problema, sa ating sakit, sa ating mga pagsubok. Sa mga pagkakataon na kung saan hindi tayo kumapit sa Diyos o nagpakapit sa Diyos. Aminin natin ang ating mga kahinaan. Humingi tayo ng awa sa Kanya para minsan pa makita tayong karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang kalinissinisang ina ng Diyos. At kami dinadalangin niyang makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Niluluhog namin ito sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Magalak ang lahat, magalak kayo dahil sa Jerusalem. Ang lahat sa inyo na may pagmamahal, wagas ang pagtingin. Kayo'y magigalak at makipagsaya. Lahat kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasin ninyo ang kasaganaan niya, tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Sabi pa ng Panginoon, padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aalawin kita sa Jerusalem, tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mong akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa inyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nagudyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Alleluia, 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 alleluia. Birheng Mariang mapalad, sa pananalig mong tapat sa Diyos na tagapagligtas, upang sa iyo ay mahayag ang pag-ibig niyang tapat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun may kasalan sa Cana, Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya na ubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo akong pangunahan. Ginang, hindi pa ito ang panahon ko." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." Doon may 6 na tapayan, ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Nakalaan ang mga ito para sa paglilinis ayon sa tuntuning panreliyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, "Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan." At pinunungan nila hanggang sa labi. Pagkatapos sinabi niya, "Sumalok kayo ngayon at dalhin niyo sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon. Bagamat alam ng mga katulong na sumalok ng tubig, kaya't tinawag niya ang lalaking kinasal. Sinabi niya rito, ang una pong inihahain ay ang masarap na alak. Kapag marami nang nainom ang tao, saka inihahain ang mababang uring alak. Ngunit,
pinagpahuli ninyo ang masarap na alak. At nangyari ito sa Cana, Galilea. Ay siyang unang kababalaghang ginawa ni Jesus. Sa pamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Mga kapatid, tanong lang po, ang lahat ba ng gusto mo, gusto din ba ng Diyos? At lahat ba ng hindi mo gusto, hindi rin ba kagustuhan ng Diyos? Pakaisipin niyo po, pagmunihan niyo. Dahil minsan, merong kagustuhan ng Diyos na pinapadaan niya, pinaparanas niya sa atin sa mga bagay na hindi natin gusto. Di po ba? Remember this. God's will is not always comfortable. Hindi madali at magaan ang kagustuhan ng Diyos minsan. Balikan po natin ang kwento ng pagpapakita ng ating mahal na ina, si Maria, doon po sa Lourdes sa France. Sa isa pong dalaga, ang pangalan po niya ay si Bernadette. Sabi ng ating mahal na ina kay Bernadette, uminom ka sa bukal, hugasan mo ang iyong sarili, at kainin mo ang halamang tumutubo diyan. Pero alam niyo po, noong mga oras na yon, wala pong malinaw na tubig dun sa bukal. Ang meron lang, putik, maduming tubig. At meron po doon, halaman na mapait. Si Bernadette, nalito po. Hindi rin naman niya gusto. Sino ba naman ang gustong uminom ng putik? Wala. Sino ba sa atin ang gustong kumain ng mapait na dahon? Wala. Pero ginawa pa rin niya dahil sa kanyang pananampalataya. At doon nagsimula ang himala. The muddy water started to clear. It became a spring of healing. And the act of obedience became a source of grace. And here is the lesson, my dear friends. Just because you do not like it, it doesn't mean God is not using it. It is good to reflect. Magandang pagmunihan. Ano ba yung maputik, maduming tubig na gustong ipainom ng Diyos sa akin? Ano ba yung mapait na halaman na gusto ng Diyos na ipakain sa akin? Maaaring may sakit ka na hindi gumagaling. Maaaring meron kang anak na lumalaban pagkatigas-tigas ng ulo. Maaaring meron kang utang na hindi mabayaran. Maaaring meron kang asawa na iyong magbago. Maaaring meron kang katrabaho na naninira sa'yo. O maaaring meron kang tao na hanggang ngayon hindi mo mapatawad. You may not like these things, and yet they can be graces for you. Because God is present in our inconveniences. Amen? Receive every experience in your life with joy. Why? Because what you do not like, God may be using for your healing and your strengthening. Minsan yung mga bagay na ayaw natin, yan ang gamot ng ating katawan. Minsan yung mga bagay na iniiwasan natin, yan ang nagpapalakas, nagpapabanal sa'yo. Mga kapatid, aminin natin, marami tayong ayaw sa ating buhay. Amen? Ayaw natin ng sakit, ayaw natin ng problema, ayaw natin ng mga taong pasaway, ayaw mo ng delay, ayaw mo din yung hindi malinaw. Pero minsan, yung ayaw mo, yan ang ginagamit ng Diyos na instrumento para baguhin ka. Amen? Minsan yung ayaw mo, yan ang ginagamit ng Diyos para linisin ka. Amen? Minsan yung ayaw mo, yan ang ginagamit ng Diyos pagpapagaling para sa iyo. Amen? Kung si Bernadette tumanggi, umayaw doon sa maduming tubig, wala po sanang spring healing doon sa Lourdes. Kung sinabi niya,
Mama Mary, hindi ko gusto yan. De sana po, wala ngayong milyon-milyong mga tao ang gumagaling dahil sa tubig doon po sa Lourdes. Remember this, your obedience in discomfort can open a spring of blessing. Ulitin ko po yon. Your obedience in discomfort can open a spring of blessings. Sa totoo lang po, hindi ko po pinili ang parokyang ito. Ang dami po na nagtatanong sa akin, Father, ano yung isang simbahan na minimisahan niyo? Bakit iba na yung simbahan na minimisahan niyo ngayon? Dati ko pong parokya yon. 6 months na po ako dito sa aking bagong parokya. Kalilipat ko lang po. At kung ako po ang tatanungin, hindi ko po pinili ang parokyang ito. Dahil nung naglilipatan, ang nirequest ko po, mas malaki sanang parking. Dahil nahihiya po ako sa mga bumibisita. May dala sasakyan, walang parking, natatraffic po sila. Pero hindi po ako pinagbigyan ng Diyos. Bakit? May mas maganda po siyang dahilan. Dahil sa parokya pong ito, marami pong mahihirap. At bago po ako lumipat sa parokyang ito, nasunugan po ito ng isang simbahan, isang chapel. Doon ko po na-realize, may magandang dahilan pala ang Diyos bakit dito niya ako dinala. Dahil ang dami pong nagdo-donate, yung pala mga donation nila gagamitin pangtulong sa mga mahihirap. At yung donation ng mga followers, yun din po ang ginagamit ko ngayong pinapagawa namin yung isang chapel. Hindi man po ako humihingi. Kilala niyo po ako. I would never ask you. I just wait. I just trust. I just depend on the generosity of our benefactors, of our followers. But God is so good. Kahit na hindi po ako humihingi, umuulan po ng donation. Ang dami po nating napag-aaral ng mga scholars. Ang dami po nating napapakain ng mga bata. Wala pong baon. At monthly po, meron po kaming ginagamit na pera, pampagawa po ng chapel na nasunog dito sa parokya. See how God is so wise. See, God can use your burdens as a blessing. Amen? So do not forget, comfort is not an evidence of God's will. It is peace. Paano mo malalaman ang isang bagay, isang karanasan, kagustuhan ng Diyos? Kapag payapa ka. Kasi minsan, akala natin, kapag mahirap, hindi galing kay God. Minsan iniisip natin, kapag masakit, hindi galing kay Lord. Minsan, kapag nakakaranas tayo ng mga inconveniences, iniisip natin, hindi gusto ng Panginoon yan. Pero ang Diyos, hindi lang po gumagawa sa maganda. Gumagawa din ng Diyos doon sa magulo. Amen? Hindi lang gumagalaw ang Diyos sa madali. Gumagalaw din ang Diyos sa masakit. Pero ang mga gulo at sakit natin sa buhay, tandaan natin, mayroon siyang palaging mabuting dahilan at mabuting paroroonan. Amen? Unawain po natin, hindi naman lahat ng masakit ay masama. At hindi naman lahat ng hindi mo gusto ay hindi mo kailangan. Sometimes God's will feel bitter at first. Just like the bitter herb, the muddy water that Saint Bernadette consumed. But remember, this is the lesson. Bitterness has its sweetness in the end. Mapait ngayon, pero kalaunan, ito'y nagiging matamis. Amen? When God gives you what you don't like, trust His purpose. Wala naman pong binibigay ang Diyos sa atin na wala siyang mabuting dahilan. God has always His good purpose. Why He allows us to experience bad things in this life. Mga kapatid, baka meron po kayong pinagdadaanan na mahirap, mabigat ngayon. May sakit ka, may problema kayo sa pamilya, stress ka sa trabaho mo, may pagsubok na paulit-ulit na lang na bumabalik, may pagkawala sa buhay, namatayan ka, o baka ikaw ay nangungulila, homesick,
Baka meron kang pangarap na hanggang ngayon hindi pa natutupad. At sinasabi mo, ayaw ko na, wala nang pag-asa, dead end na. Baka ang hamon ng Diyos sa iyo ngayon, ganito. Hindi mo man ito gusto, magtiwala ka lang. Dahil ang mga pagsubok ay pagpapala. In every burden, there is a hidden blessing. Amen. Remember, the cross was painful, but it was God's will. The tomb was dark, but it was God's will. The muddy spring was uncomfortable, but it was God's will. All of this became a source of healing, salvation, and grace. Kaya wag mo sasabihin na walang grasya dito. Please correct your belief. God's will doesn't always feel good and comfortable, but it will always lead us to the good. Di mo man nararamdaman mabuti, pero dinadala ka niyan sa mabuti. Amen? Hindi lahat ng mabuti ay masarap. Mag-ingat po kayo. At hindi lahat ng biyaya ay komportable. Hindi lahat ng plano ng Diyos ay minsan bagay sa panlasa natin. Pero tandaan niyo po ito, mga kapatid, God's will is not always pleasant, but it is always perfect. Amen? At mga bagay na inaayawan mo ngayon, masa ka, maniwala ka, pwedeng maging himala mo bukas. Kaya mga kapatid, kung mayroong pinapainom ang Diyos sa'yo na maputik, kung may pinapakain ang Diyos sa'yo na mapait, kung may pinapagawa ang Diyos sa'yo na hindi mo gusto, huwag kang tumanggi. Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag mong iisipin na hindi ito galing sa Kanya. Because like in Lourdes, the spring will appear after your obedience. Magtiwala ka sa Diyos. Kamukha ni Saint Bernadette, sumunod ka sa utos ni Maria at lilinaw ang tubig. Lilinaw ang buhay mo. Lilinaw ang kalooban ng Diyos para sa iyo. We asked for the prayer of Mary who appeared in Lourdes so that we may continue following God's will. Even if we are so unsure, even if we are hesitant, even if we are tired and afraid. Sabihin po natin, mahal na Ina, Maria, na nagpakita sa Lourdes. Gabayan mo kami, palakasin mo kami, turuan mo kami palaging sumunod sa kagustuhan ng Diyos para kami pa ay pagpalain at pabanalin niya ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ang Diyos ng hiwaga, nasa tabi ka namin at nalalaman mo kung ano ang bumabagabag sa amin. Kaisa ni Maria, ang ina ng iyong anak at amin ding ina, tumatawag kami sa iyo. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso naway maging tapat sa kanilang pangako sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mananampalataya naway palakasin ang kanilang pagtitiwala at pananalig sa iyong tulong at maging handa nawa silang sundin ang iyong kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinahihirapan ng mga natatagong sakit naway magpasan ng kanilang krus ng buong tapang, lalo na kung walang nakahandang dagling panlunas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, manggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon, tulungan mo kami upang kami ay maging handang pagkatiwala ang aming mga sarili sa iyo. Katulad ng ginawa ni Maria, hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siyang nilwal ni Maria, nandi bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay maging dapat na kalugdan mo ang iyong aming paghahain sa pagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala, maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat. Makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal. Si Saint Bernadette Sobiru na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilaga, pag nagtiwalay, tulungan kang ganap, ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay maging dapat na aming paglingkuran. Ang pagganap sa kalooban mong kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Pagkatapos po ng ating banal na misa, pwede po kayong pumila sa gitna para sa ating anointing of the sick, because today, as we celebrate the feast day of Our Lady of Lourdes, we are also remembering all of the sick. We are celebrating the World Day for the Sick. Para po sa mga gustong makatanggap po ng pagpapalakas, ng healing, mapit lang po kayo, pumili lang po kayo, and I will apply the sacred healing oil to you. Sa ating po mga bisita dito, sa ating mga followers, maraming salamat po sa inyong pagbisita at pagkikisalo sa ating banal na misa. Palakpakan po natin ang bawat isa dito. Thank you very much po. At muling paalaala po, mga kapatid, hindi naman ibig sabihin gusto mo, yan ang tama, yan ang makakabuti sa iyo. Dahil maaaring hindi mo gusto, mukhang hindi mabuti, pero kung yan ay kagustuhan ng Diyos, kalaunan, yan ang makakabuti sa iyo. You may not want it, but if God wants it, then choose it for your healing, for your strengthening, for your sanctification. Tandaan natin ang ginawa ni Saint Bernadette doon sa Lourdes. Pinainom siya ng maputik, maduming tubig. Pinakain siya ng mapait na halaman. Pero dahil sa kanyang pagiging masunurin, nagkaroon ng himala. Doon umapaw ang healing water, ang tubig na nagpapagaling doon sa Lourdes. There are 7,000 recorded medical healing there in Lourdes. Ganun po karami ang mga gumaling na. Pero paano nag-umpisa? Dahil sa katapatan, pagsunod ng isang dalaga. So your obedience brings forth a spring of blessing. Always remember that God blesses obedient hearts. Are you obedient? Ask yourself. If you are not, ask for the grace of obedience and faithfulness to God, and you will always be blessed. Amen? Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.